O sige, mag-start po tayo. Magandang gabi sa mga kapatiran sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa Australia, sa Dubai, sa Switzerland, at sa iba't ibang panig ng kapuluan dito sa ating bansa, sa Pilipinas. Kayo po ay binabati ko sa pangalan ng ating Panginoon. Ang pamagat po ng ating sharing ngayong gabi ay pinamagatan kong Don't Be Discouraged. Yan po ang ating mensahe ngayong gabi. At kung kayo po ay may mga Bible, It's 90%. pakibukas na lang po natin sa Jeremiah chapter 20. Umpisahan natin ang basa sa verse 1. Jeremiah chapter 20 verse 1. Ang sabi po dito, Now Pashur, the son of Immer, the priest, who was also chief governor in the house of the Lord, heard that Jeremiah prophesied these things. Then Pashur smote Jeremiah, the prophet, and put him in the stocks that were in the high gate of Benjamin, which was by the house of the Lord. It came to pass on the morrow that Pashur brought forth Jeremiah out of the stocks. Then said Jeremiah unto him, The Lord hath not called thy name Pashur, but Magor Misabib. For thus saith the Lord, Behold, I will make thee a terror to thyself and to all thy friends, and they shall fall by the sword of their enemies, and thine eye shall behold it. And I will give all Judah into the hand of the king of Babylon, and he shall carry them captive into Babylon, and shall slay them with the sword. Moreover, I will deliver all the strength of this city, and all the labors thereof, and all the precious things thereof, and all the treasures of the kings of Judah, and I will give into the hand of their enemies, which shall spoil them, and make them and carry them to Babylon. And thou, Pashur, and all that dwell in thine house shall go into captivity, and thou shalt come to Babylon, and there thou shalt die, and shalt be buried there, thou and all thy friends, to whom thou hast prophesied lies. O Lord, thou hast deceived me. Si Jeremiah na po ito nagsasalita. I was deceived, thou art stronger than I, and hast prevailed. I am in derision daily. Everyone mocketh me. For since I spake, I cried out, I cried violence and spoil, because the word of the Lord has made a reproach unto me and a derision daily. And I said, I will not make mention of him, nor speak any more in his name. But his word was in my heart as a burning fire, shut up in my bones. And I was weary with forbearing, and I could not stay. For I heard the defaming of many, fear on every side. Report, say they, and we will report it. And all my familiars watched for my halting, saying, Peradventure he will be enticed, and we shall prevail against him, and we shall take our revenge on him. But the Lord is with me as a mighty terrible one, therefore my persecutors shall stumble, and they shall not prevail. They shall be greatly ashamed, for they shall not prosper. Their everlasting confusion shall never be forgotten. But, O Lord of hosts, that triest the righteous and seest the reins and the heart, let me see thy vengeance on them, for unto thee have I opened my cause. Okay, pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Dito po makikita natin ang propeta Jeremiah, matapos po siyang manghula patungkol sa kasasapitan ng bansang Israel, na kung saan ay hindi nagustuhan ng isang tao na nagngangalang Pashur. Dahil karamihan po ng prophecy ni Jeremiah ay hindi
kaaya-aya sa pandinig ng isang taong hindi espiritual. Siya po'y nanguhula ng nalalapit na pagdating ng Babylonia, ang pagkawasak at pagkabihag na naghihintay sa Israel at sa Huda. At ito po, nang marinig ni Pastor ay hinampas niya po si Jeremiah. No? At sinaktan niya po ang propeta ng Panginoong Diyos. Subalit sinabihan siya ni Jeremias na siya po ay mamamatay at makikita ng kanyang mga mata ang hula ni Jeremias patungkol sa pagkabihag na magaganap sa Israel at sa Huda. At ang pasyor na ito na nanakit kay Jeremias ay mamamatay at dahil sa kanyang mga kasinungalingan. Yan po ay mabasa ninyo sa chapter 20 verse 1 to 6. Pero pagdating ng verse 7, medyo nag-iba po yung timpla ng salita ni Jeremias na para bang kanyang sinusumbatan ng ating Panginoon na siya'y dinaya ng Panginoon. No, ang sabi ni Jeremias, Panginoon, dinaya mo ako. Ikaw ay higit na malakas kaysa sa akin. I am in derision daily. Everyone mocketh me. Ako'y kinukutya ng bawat isa. Since I cried violence. So, ang gustong palabasin ni Jeremiah dito, dahil hindi nagugustuhan ng mga nakikinig sa kanya, yung kanyang panghuhula, siya po ay inaakusahan, siya ay kinukutya, nakararanas ang propeta ng matinding pag-uusig galing mismo sa kanyang sariling bayan dahil nga hindi nila nagugustuhan ang kanyang mga panghuhula. At dumating pa sa puntos na ang propeta ay nagsabi, ayoko nang ipangaral ang pangalan mo, sabi niya sa Panginoon. Hindi ko akalain na ganito ang sasapitin ko sa pangangaral at pamamahayag ng iyong salita. Subalit yung salitang lumabas sa kanya na tila baga nanunumbat sa Panginoon, siya rin ang nagsabi, ngunit kung hindi ko naman sasabihin ng iyong salita, para itong apoy na naisingit sa pagitan ng aking mga buto. No? At ang sinabi niya, Panginoon, kayo nang bahala sa mga nangungutya at nag-uusig sa akin. Ipakita mo sa akin ang iyong paghihiganti sapagkat sa iyo ko ipinaabot ang aking hinaing, ang wika ng propeta. Ano ang kaugnayan po nito sa ating pinag-uusapan na don't be discouraged? Kung ang isang propetang tulad ni Jeremias ay nakaranas ng discouragement, at hindi lang siya, marami po akong babanggitin sa inyong mga lingkod ng Diyos, na dumating sa punto ng kanilang buhay na ninais na nilang mamatay dahil sa tindi ng kanilang hinarap, no, sa kanila pong ministeryo, sa kanilang paglilingkod sa ating Panginoon, at lahat sila ay dinatnan ng discouragement, mga kapatid. So kung kayo po ay dinaratnan ng discouragement sa buhay, hindi po ito isang bagay na kakaiba or it's not strange na ito'y dumarating sa buhay ng bawat mananampalataya. No po, lahat ng mga lingkod ng Diyos, lahat ng mga mananampalataya ay dumarating sa punto ng discouragement, mga kapatid. At ang mga sanhi ng mga discouragement madalas ay meron tayong mga kahilingan na hindi napangyayari, meron tayong mga kalalagyan sa buhay na kung saan ay naiipit tayo sa matinding kahirapan. Tayo po ay nakararanas ng pangungutya, no, maaring sa ating mga katrabaho o maging sa ating mga kasama sa simbahan, na imbis na pagmulan ng kalakasan natin ay sila pa ang nagagamit minsan para tayo po ay dalhin sa panghihina. So iba-iba po ang mga nangyayari sa ating paglalakbay bilang mananampalataya. Hindi natin
maorganisa, hindi natin ma-predict, hindi natin madetermina ang mga ibibigay ng bukas sa ating buhay. Minsan tayo po ay nasusurpresa, at minsan naman dahil may pagkakamali tayo sa ating pagpapasya sa buhay, no, nagreresulta ito sa mga pangit na mga resulta ng ating maling desisyon na nagbibigay din sa atin ng discouragement, no? So marami pong mga contributing factors para ang isang mananampalataya ay dumating sa discouragement, no? Iba-iba 'yan, karamdaman, finances, paguluhan sa buhay pag-aasawa, sa loob ng pamilya, sa trabaho, mga pag-uusig, no, mga kapatid, yan po ay pwedeng maging karagdagang kontribusyon para tayo po'y datna ng discouragement. No, dumarating tayo lahat sa punto na yan. At hindi po tayo nag-iisa. No, maging si Propeta Jeremias ay naramdaman po niya yan. Hindi lang po si Propeta Jeremias. Pakinggan po ninyo sa unang hari. Tignan natin si Propeta Elias, mga kapatid. Maging si Elijah ay dinatnan din po ng discouragement, no? Tignan po natin sa unang hari, 1 King chapter 19. No, tignan natin ang nangyari kay Prophet Elijah. Tignan natin Dito tayo sa tignan muna natin. Sige po, sa chapter 19 tayo, mga kapatid. Ano po ang makikita natin sa chapter 19? Sa chapter 19, kakaibang Elijah po eh. Ano po? Sa chapter 18, Elijah matapang na nakikipagbaka sa bulaang propeta ni Haring Ahab at ni Reyna Jezebel. Napakatapang ng propeta, ano po? Talagang kakaiba. No? Pero pagdating natin sa chapter 19, tingnan po natin yung nangyari kay Elijah. Nang malaman ni Jezebel ang nangyari sa kanyang mga propeta, ito po mababasa natin sa verse 2. Then Jezebel sent a messenger unto Elijah saying, so let the gods do to me more also if I make not thy life as the life of one of them by tomorrow about this time. Sabi ni Jezebel, kung ano yung ginawa mo sa mga propeta ko, ganyan din ang gagawin ko sa iyo bukas. Alright? Papatayin din kita, sabi ni Jezebel. And when he saw that, he arose and went for his life. Kumaripas ng takbo. And came to Beersheba, which belonged to Judah, and left his servant there. Iniwan niya pa yung alalay niya. Alright? But he himself went a day's journey into the wilderness and came and sat down under a juniper tree. Tingnan ninyo yung sinabi. And he requested for himself that he might die. Ang sabi niya, buti pang mamatay na ako. Tingnan po ninyo, sa chapter 18, ang tapang-tapang ni Elijah, pagdating sa chapter 19, gusto na niyang mamatay. Ano? At ang sabi niya, and he requested for himself that he might die and said, it is enough. Tama na, sabi niya sa Panginoon. Lord, take away my life. Kunin mo na ang buhay ko, for I am not better than my fathers. So imagine po ninyo, yan ay si Prophet Elijah, mga kapatid. Isa sa pinaka-anointed na propeta ng Panginoong Diyos, na kamakailan lang ay buong giting na nakipagdigma at natalo ang 400 prophets ni Baal.
Pero pagkatapos niyang mapatay ang mga 400 prophets, mabalitaan niya siya naman ang papatayin ni Jezebel. Abay, kumaripas ng takbo yung propeta at sa kanyang pagod, nagpahinga sa juniper tree at sinabi pa sa Panginoon, Panginoon, kunin mo na ang buhay ko. Isipin po ninyo yan, mga kapatid. Imaginein po ninyo na dalawang magigiting na propeta ng Diyos ang dumaan sa punto na gusto na nilang sumurrender, mga kapatid. Okay? Tingnan natin si mga kapatid, si Apostol Pedro. Tingnan natin. Sa Mateo 26, Matthew 26. All right. Tignan natin dito sa chapter 26 ng Matthew 74 to 75. Ito po yung hindi makapaniwala si Apostol Pedro na yung sinabi ng Panginoon na ipagkakanulo niya ang Panginoon ay talagang mangyayari. Gagawin talaga niya, mga kapatid. At nang matapos niyang ipagkanulo ang Panginoon ng 3 beses, hindi lang isa, 3 beses. Ito ngayon ang naging epekto kay Apostol Pedro sa kanyang pag-deny sa ating Panginoon. Basahin natin sa verse 74 and 75. Then began he to curse and swear, saying, I know not the man. Ito na yung 3 beses niyang dininay ang Panginoon, and immediately the cock crew. Then Peter remembered the word of Jesus, which said unto him, before the cock crow, thou shalt deny me thrice. And he went out and wept bitterly. Mga kapatid, ang kaibahan lang ni Judas at ni Pedro, si Pedro hindi nagpakamatay. Dahil sinabi naman sa kanya ng Panginoon, ipinanalangin na kita. Dahil ang sabi ng Panginoon, Pedro, si Satanas ay gusto kang ugain, subalit wag kang mag-alala, ikaw ay naipanalangin ko na. Yun ang kaiba sa nangyari kay Judas, dahil ang totoo niyan, yung pagkakanulo ni Judas at ang pag-deny ni Pedro sa Panginoon ay halos parehas lang. Ang kaibahan lang sa ating Panginoon, si Pedro na ipanalangin niya, mga kapatid. Si Judas wala. Pero ganun pa man, dahil hindi nga makapaniwala si Pedro magagawa niyang ipagkanulo ang Panginoon, talagang nanangis siya, mga kapatid. So dumating din siya sa point of discouragement, mga kapatid. Ganun din yung mga disipulo, dito sa daan ng Emmaus, nang mamatay ang Kristo. Pakinggan po ninyo sa Lucas 24. Ito po ang mababasa natin. Lucas 24. Binabasa ko po ito sa inyo kasi po minsan tayo mga Christian, para bang hindi tayo pwedeng datna ng discouragement. Hindi po. Lahat po tayo ay daratnan yan. Tignan po ninyo ang sinabi dito ng 2 disipulo na walang kamalay-malay, na ang kanila palang nakasabay sa daan ay ang ating Panginoon. Ito po ang usapan pagdating po sa verse 21,
Basahin muna natin sa verse 19. Chapter 24 ng Lucas, verse 19. And he said unto them, what things? And they said unto him concerning Jesus of Nazareth, which was a prophet, mighty in deed and word before God and all the people. And how the chief priests and our rulers delivered him to be condemned to death and have crucified him. But we trusted that it had been he which should have redeemed Israel. And beside all this, to this day, the third day since these things were done. No, so itong dalawang ito, ang ini-expect nila, ang ating Panginoon ay hindi mamamatay. Ano po? So sila po ay nasa point of discouragement dahil ang leader ng kanilang kilusan, dilit iba ang ating Panginoon, ay pinatay. Na kaiba yun sa expectation ng mga disipulo na ang Panginoon na yung magdi-deliver sa Israel sa pagkakabiyag nila sa Imperyo ng Roma. Kaso nga namatay. So malungkot na malungkot itong mga disipulo, mga kapatid. Ang totoo niyan, nang mamatay ang Panginoon, nagkalat. No? Na-scatter yung mga believers. No? Nagkawatak sila eh. Yun ang nangyari dyan, mga kapatid. No? Everyone was running for their lives. Dahil namatay ang Panginoon, wala sila ng leader. No? So, yan po ang naging sitwasyon dyan, mga kapatid. And therefore, it tells us na yan yung mga kaganapan sa Biblia na kung saan ay mga lingkod ng Diyos sa luma at bagong tipan na lahat nakaranas ng discouragement. Mga kapatid, Sister Gertrude, paki-turn off na lang yung mic mo. Yeah. So lahat yan dumaranas ng discouragement. Kahit lang si Job, no? Dumaranas ng discouragement. Lahat po, walang exempted, mga kapatid, no? Lahat ng mga servants of God ay halos karamihan sa kanila or majority sa kanila experience being discouraged. Ang tanong ngayon, paano ba natin ma-overcome yung discouragement na yan? Which is a normal occurrences sa buhay natin bilang Kristiyano. Unang-una, ang unang step na dapat nating gawin, ito na yung antidote, ito na yung remedy, when you arrive to a point of discouragement. Unang-una mong gawin ay, huwag mong i-deny you are discouraged. Okay? Be honest that you are in the point of discouragement. May mga mananampalataya kasi na sila'y nadi-discourage at nanghihina pero ayaw nilang aminin kasi in denial sila kasi gusto nila pa rin i-portray na sila'y malakas, na sila'y okay lang. Pero yung mga propeta ng Diyos, hindi nga nila dinideny yun eh. Di ba? Si Jeremiah, hindi niya dininay na dinatnan siya ng ganoong kalagayan. Sinabi niya pa sa Diyos, sinusumbatan niya pa ang Panginoon, dinaya siya ng Panginoon na ayaw na niyang ipangaral ang salita ng Diyos dahil ang epekto ng kanyang pangangaral ay pangungutya, no? At persecution sa kanyang sariling mga kababayan. Si Elijah na isang magiting na propeta ng Diyos, gusto na niyang kunin ng Panginoon ang buhay niya. No, inaamin nila na sila ay dumating sa punto ng buhay nila na talagang sila ay na-discourage. No, kasi tayo mga Christian, ayaw nating aminin yan eh. Pero ang isang taong hindi umaamin na siya may karamdaman, paano siya gagamutin? Di ba? No? Hindi ka naman pwedeng gamutin kung hindi mo aaminin may karamdaman ka. So kung hindi mo aaminin kailangan mo ang tulong ng Panginoon, paano ka tutulungan ng Diyos? Di ba? Si Kristo nga nagsabi, hindi ako naparito para sa mga walang sakit, kung hindi sa mga may karamdaman, upang ang makasalanan ay madala ko sa pagsisisi. Ganon din tayo bilang mananampalataya. Hindi naman yan
nobody will condemn you, nobody will judge you, or even if some people will judge you, regardless of how people thinks. Di ba? Yun ang nararamdaman mo eh, di ba? Alam mo, maraming instances sa Book of Psalm. Si David mismo, sinabi niya, yung aking una na inabasa ng aking hinagpis. Di ba? No? Ang sarili kong mga kapatid, ako'y itinakwil, inuusig. Sabi niya pa nga, mabuting namatay na lang ang nagbalita sa tatay kong magkakaroon siya ng anak. Dahil si David is hated by his own family, by his own brothers. No? Kaya nandoon siya lagi sa sa bukid eh. Doon sa parang nag-iisa. Kasi doon lang siya nakakakuha ng encouragement pag siya nag-iisa, umaawit sa Panginoon. Pero hindi maiwasan, maraming punto sa buhay ni David, lalo na nung siya'y tangkaing patay ni Saul at siya'y tumakas, no? Maraming punto diyan na sabi niya pa nga, why is thy soul downcast? Sabi ni David, kinakausap niya yung sarili niya. Bakit daw parang napakalungkot ng kanyang kalagayan? Kinakausap niya yung sarili niya. At ang kanyang unan, ang sabi niya, nabasa ng kanyang hinagpis. So maraming mababasa kayo sa mga awit tungkol sa mga maraming mapapait na karanasan ni David na naisulat niya sa awitin, mga kapatid. Kaya umaamin ang mga lingkod ng Diyos, ang mga matutuwid na tao ng Biblia, na sila'y dumarating sa discouragement. At we should understand kung ang isang kapatid natin ay dumarating sa kanyang punto, hindi natin dapat punain o kutsain, manapa ay dalhin natin sa panalangin. Dahil baka darating sa punto ng buhay mo, ikaw naman ang datna ng discouragement. So ang unang-unang remedyo diyan ay aminin mo na nandiyan ka sa punto na yan, mga kapatid, no, ng buhay mo, at humingi ka ng panalangin kung sino yung malapit mong kaibigan sa Panginoon o sa pastor mo. Humingi ka ng panalangin, pakipanalangin po ako ay nasa punto ng discouragement ngayon, pinanghihinaan ako. Humingi ka ng panalangin. Manubat ang Panginoong Diyos, tutulungan ka, mga kapatid. Yan po ang una, no? Wag tayong in denial. Aminin natin na nandun tayo sa punto na yan. Pangalawa, mga kapatid, tignan natin ang ginawa ng Panginoon kay Elijah. Balikan natin ang unang hari 19. Ano ang isinagot ng Diyos kay Elijah nang sabihin niya sa Panginoon na gusto ko nang mamatay? Ito po ang unang ginawa muna ng Panginoon. 1 King chapter 19, verses 6 to 8. Alright. Ito po. Nang siya po, verse 5 muna, nakatulog sa pagod As he lay and slept under a juniper tree, behold, then an angel touched him and said unto him, arise and eat. Ayan hindi man siya pinagsabihan ng kung ano Ang unang-unang ginawa sa kanya, no, mga kapatid, pinagluto siya ng Diyos. Hindi ko sinasabing literal no? Binigyan muna siya ng pagkain, mga kapatid. No? Dahil pag ikaw ay dumating sa discouragement, maaapektuhan ang appetite mo. Hindi ka nakakatulog dahil stress ka. Physically, it will affect you. Emotionally, it will affect you. Mentally, it will affect you. It will drain you as physically, no? Yan ang epekto ng stress, ng discouragement, mga kapatid, na pwede ka pang magkasakit. No? So bago po yung treatment emotionally, kailangan mo munang palakasin muli ang katawan mo. Katulad ng ginawa ng Diyos kay Elijah, pinakain muna, hindi muna sinumbatan ng Panginoon. Pinakain muna. So kailangan isa pa lang remedyo na tayo hindi masyadong malugmok, huwag mong pabayaan ang katawan mo. Okay. Ang sabi ng Panginoon, and he looked, and behold, there was a cake baken on the coals,
and a cruse of water at his head, and he did eat and drink, and laid him down again. And the angel of the Lord came again the second time and touched him, o pangalawang beses, and said, arise and eat. So pinagpahinga siya ng Panginoon, mga kapatid. Pinagpahinga siya, 2 beses siyang pinakain ng anghel. No, saka lang siya kinausap ng Panginoon nang nandun na siya sa bundok ng Horeb at sinita siya ng Panginoon at sinabi, anong ginagawa mo, Elijah, dito? Nagsumbong na yung propeta, Panginoon, ako'y gustong patay ni Jezebel. Yung mga propeta mo, pinagpapatay na, ako na lang ang naiiwan. Ay, hindi, sabi ng Panginoon. Hindi totoo yung sinasabi mo. Meron pa akong nakareserbang mga propeta na hindi lumuluhod kay Jezebel. Pupuntahan natin mamaya yung thought process ni Elijah, ha, mga kapatid. Okay. So, ang second remedy, mga kapatid, no, tulungan mo ang sarili mo physically. No, kahit na wala kang ganang kumain na stress ka, huwag mong hayaang tuluyang maapektuhan ang physical well-being mo. No, dahil pagka wala ka ng sustenance, wala ng lakas ang katawan mo, talagang malulugmok ka, mga kapatid. Pero kung ikaw ay tingnan niyo yung mga na-stress na hindi nakakatulog, 'di ba? Nawawala ng appetite. 'Di ba? Eventually mangyayari sa kanila, magkaka-nervous breakdown yung mga 'yan eh. Kasi nga overwhelming na yung kaya ang ginagawa, 'di ba? Pinapatulog muna. Kung hindi makakain, pinapatulog, dinedextrose, kung walang appetite, para ma-regain muna yung strength. Kasi nakakatulong yun eh. Para tayo ay medyo makapag-isip ng maayos, mga kapatid. 'Di ba? So, pag tayo po ay nasa ganung kalagayan, pilitin mo, tulungan mo sarili mo. No, tulungan mo 'yung sarili mo. Ang unang step diyan, kumain ka. Matulog ka, mga kapatid, no? Tapos susunod na diyan yung healing na gagawin sa iyo mentally, emotionally, and spiritually, mga kapatid. So, wag nating pabayaan yung ating physical well-being, mga kapatid, dahil lang na-stress ka, di ka nakakain, di ka nakakatulog. Wag yun, mga kapatid, no? Tulungan mo yung sarili mo. Dahil madidrain ka lalo, mga kapatid, pagka ikaw nagpabaya sa iyong katawan, no? Ngayon, pangatlo, no? Bantayan natin ang ating thought process. Alright? Balikan natin yung sinabi ni Jeremiah at babalikan natin yung sinabi ni Elijah. Ito yung nasa isip nila na maling parehas. Mali yung nasa isip nilang dalawa. Unahin natin si Elijah dahil nasa chapter 19 naman tayo ng unang hari. Alright. Basahin natin dito sa chapter 19 verse 10. And he said, kasi tinanong siya ng Diyos sa verse 9, what doest thou here, Elijah? Anong ginagawa mo rito? Pero pinakain muna ng Panginoon bago sinita, nung siya ay nakarating sa bundok ng Horeb. And he said, I have been very jealous for the Lord God of Israel, of hosts, for the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down thine altars, slain thy prophets with the sword, and even I only am left, and they seek my life to take it away. Yan ang nasa isip niya. Di ba, negative na yung isip ang thought process ni Elijah, negative na eh. Ako na lang ang natitira, Panginoon. Pinatay na yung mga propeta mo. Yun ang thought process niya, mga kapatid. Praise the Lord. Amen. Alright? Now, pangalawang beses, sinabi niya yun. No, nung tanongin siya, anong ginagawa mo rito? Inulit niya yun, mga kapatid. No? Ang sabi niya sa verse 14, dahil tinanong siya uli ng Diyos, anong ginagawa mo rito, Elijah? Inulit niya, sinabi niya, and he said sa verse 14, I have been very jealous for the Lord God of hosts, because the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown thine altars, and slain thy prophets with the sword. Only I am left, and they seek my life to take it away. Totoo ba yan? Na siya na lang ang natitira?
Tignan natin ang sagot ng Panginoon. Verse 18. Ang sabi ng Panginoon kay Elijah, "Yet I have left me 7,000 in Israel na mga propeta. And all the knees which have not bowed unto Baal, and every mouth which have not kissed him." May 7,000 pa palang natitira ang Diyos eh. Bakit ang sinasabi ni Elijah, siya na lang ang natitira? Diba? O mali yung kanyang kaisipan, mga kapatid. Yung thought process ni Elijah, mali. Ganyan po ang pakaingatan natin. Yung pagka tayo ay nasa discouragement, ang ini-entertain natin ay thought thought process natin ay negative. Pinabayaan na ako ng Diyos. Wala na nagmamahal sa akin. Wala nang pati ang simbahan na yan, hindi na ako ipinagmamalasakit. Lahat yan negative na. Ang gusto lang nila dyan, kampi-kampi. Lahat ng iisipin mo at ipoproseso ng kaisipan mo, puro negatibo. Yan, pinabayaan na ako. Magkakaroon ka na ng awa sa sarili mo, mga kapatid. Yan na yung ini-entertain mo, yan na yung binibigyan mo ng pansin. Yung pala, yung ganong process, hindi naman totoo yun. Ikaw lang ang nag-iisip nun. Kasi dito, sabi ng Panginoon kay Elijah, mayroon pa akong 7,000. Pero ang isip ni Elijah, nag-iisa na lang siya. Kita mo yan? Pero hindi naman pala totoo yung akala niya, mga kapatid. Kaya minsan, yung akala natin, maling akala yon. Kasi nga, yun ang pinoprocess ng ating kaisipan na mali, mga kapatid. No? So, pagka nasa discouragement ka, gustong-gusto ng demonyo, kaya pag hindi ka nag-ingat at hindi ka makaahon sa ganyang kalagayan, mga kapatid, pwede yang maging pintuan na papasukin ng demonyo para lalong magpunla ng mga negatibong kaisipan sa'yo na hindi totoo ang salita ng Diyos, pinabayaan ka ng Panginoon, inabandona ka ng Panginoon, inabandona ka ng simbahan, wala na nagmamalasakit sa'yo, hindi ka na mahal ng mga tao sa church, nag-iisa ka na lang, ganun na, magkakaroon ka na ng bitterness. Yan na yan. Nag-i-amen ka na sa mga ganung kaisipan, mga kapatid, na hindi naman totoo pala. Dahil yung kaisipan ni Jeremias, hindi totoo yun. Ganon din ang sinabi ni ni Jeremiah mga kapatid. Balikan natin yung sinabi niya. Ano ba yung talatang binasa natin kanina? O puntahan muna natin sa tingnan natin yung dali Okay, punta tayo dito sa sa Lamentation chapter 3. Tignan ninyo ang tignan ninyo yung sumbat ni Jeremiah, mga kapatid. Grabe tong kanyang panaghoy dahil sa kanyang sinapit. Siya lang ang nag-iisip nito pero siya rin ang nagresolba ng kanyang sariling negatibong kaisipan. Umpisahan natin ang basa sa verse 1. Lamentation chapter 3 verse 1. I am the man, siya raw, si Jeremiah, that had seen affliction by the rod of his wrath. He hath led me and brought me into darkness. Isipin mo, dinala daw siya ng Panginoon sa kadiliman, but not into light. Surely against me he is turned. He turneth his hand against me all day. My flesh and my skin hath he made old. He hath broken my bones. He hath builded against me and compassed me with gall and travail. Grabe yung kanyang mga panagoy sa Panginoon. He had set me in dark places, as they that be dead of old. He hath hedged me about that I cannot get out. He hath made my chain heavy. Also when I cry and shout, he shutted out my prayer. Kita mo, sinarhan niya ang aking panalangin.
He hath enclosed my eyes with hewn stone. He hath made my path crooked. He was unto me as a bear lying in wait, and as a lion in secret places. Propeta ng Diyos itong nagsasalita, ng kanyang panaghoy at ng kanyang panunumbat sa Panginoon. Na iniisip niya ito sa kanyang sarili na ginawa ng Diyos sa kanya. He hath turned aside my ways and pulled me in pieces. He hath made me desolate. Kasi nga dumating sa punto na si Jeremiah, naikulong ito Di ba? Talagang kinamuhian siya ng sarili niyang bayan. Kaya ang tawag kay Jeremiah ang mapanaghoy na propeta, the weeping prophet. Dahil sa matinding pag-uusig na kanyang naranasan sa kanyang sariling bayan dahil sa pangangaral niya ng salita ng Diyos, hindi natin siya masising masabi niya yung mga bagay na ito Verse 12, he hath bent his bow and set me as a mark for the arrow. Pambihira. For he hath caused the arrow of his quiver to enter into my range. I was in derision to all my people, and their song all the day. He hath filled me with bitterness. He hath made me drunken with wormwood. He hath also broken my teeth with gravel stones. He hath covered me with ashes, and thou hast removed my soul far off from peace. I forgot prosperity. Kayo ba dumating na kayo sa ganito na sinabi nyo sa Panginoon, Lord, pinabayaan mo na ata ako? Diba? Si Jeremiah, binabanggit niya yung saloobin niya, hindi siya nagtago sa Panginoong Diyos. Thou hast removed my soul far off from peace. I forgot prosperity. And I said, my strength and my hope is perished from the Lord. Why? Sasabihin niya ng lingkod ng Diyos, my hope and my strength is perished from the Lord, remembering mine affliction and my misery, the wormwood and the gall. My soul hath then still in remembrance and is stumbled in me. This I recall to my mind. Ito na. Ayan na. Pagkatapos niyang sinabi lahat yon, sinagot niya yung sarili niyang panaghoy na ibinalik niya sa kanyang pag-iisip at siya po ay tinubuan ng pag-asa. Pinaniwalaan ni Jeremiah yung isip niya, pero later on, nabuksan din yung isip niya. Mga kapatid, siya mismo. Therefore have I hope. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because his compassion fail not, and they are new every morning. Great is thy faithfulness. Di ba? Siya na ngayon ang gumagamot. Pero sinabi niya yung kanyang panaghoy sa ating Panginoon. Pero itong mga sinabi niya from verse 1 up to verse 20, this is what was in the mind of Jeremiah. Ito yung kanyang thought process. Mga kapatid, na ang lahat ng kanyang mga dinanas, isinumbat niya sa Panginoon. Mga kapatid, kanya po talagang maging maingat tayo sa ating mga iniisip. Mga kapatid, sa ating kaisipan. Kaya tingnan niyo ang sinabi ni Apostol Pablo, sa Filipos 4, very familiar verse ito, mga kapatid. At madalas ay tayo lahat hindi ba niyo napapansin? Ito, pansinin niyo, mas madaling mag-entertain ng negative kaysa sa positive. Hindi ko maintindihan yan. Yung parang madali tayong mag-entertain ng yung mga bagay na nakaka-nervyos, yung mga bagay na nakakatakot, kaysa yung sumampalataya tayong hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Di ba? Mas madaling entertainin yung negative nakakatakot naman yung ganyan. Ganun tayong mga salita, di ba? Mga kapatid. So ito po sa chapter 4. Umpisa natin ang basa sa verse 6. Sabi ni Pablo, be careful for nothing. Meaning, be anxious. Do not let anxiety rule you. Okay? So may antidote na tayo. Ano ang antidote
Pagka meron ka ng anxiety attack at meron ka ng discouragement, ito na yung antidote. But in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known unto God. Wala ho tayong uuwian, mga kapatid, kung hindi ang Panginoong Diyos. Paikot-ikutin mo man, ano man ang remedyo na gusto mong ikapit yan sa suliranin mo, at the end of the day, isa lang ang makatutulong sa atin, ang ating Panginoong Diyos. At tayo ay inaanyayahan ni Apostol Pablo na malaya nating sambitin ang ating mga kahilingan sa Panginoong Diyos. Na ito raw ang isang paraan na kung saan yung ating anxiety at discouragement ay maipaabot natin sa Panginoon. Ano ang resulta nito pagka naipaabot natin? And the peace of God, ang kapayapaan galing sa Diyos. Kasi pag ikaw ay na-discourage, nawawalan ka na ng kapayapaan. Kaya nagkakaroon ka ng anxiety attack. Which passeth all understanding. No? Minsan yung kapayapaan galing sa Diyos, it transcends. Minsan hindi yan maipaliwanag ng kaisipan ng tao. No? Yung kapayapaan galing sa Diyos. Hindi yan maibibigay ni naman. Diyos lang ang makapagbibigay niyan. Kaya kung kayo po merong mabibigat, wala hong masamang umiiyak tayo sa Panginoon. Ihagulgol mo sa Diyos. Di ba? Pwede naman tayong talagang humagulgol. Alam niyo, pagkatapos ninyong mailabas lahat yan, iiyak ninyo sa Panginoon, unang-una niyong mararamdaman, luluwag ang dibdib ninyo. Yan ang una niyong mararamdaman. Luluwag ang dibdib niyo, mga kapatid. No? Ako po, sa karanasan ko bilang pastor, ako po, hindi ko na mabilang kung ilang beses ako humagulgol sa Panginoon. Hindi ako nahihiya. No, minsan kahit sa simbahan, luluhod ako, mga kapatid. Hahagulgol ako sa Panginoon. Mga kapatid, no? Talagang ibubuhos ko lahat ng aking nararamdaman sa Panginoong Diyos. Siya may sabi nun May paanyaya na sabihin natin ang lahat ng ating mga pasanin, ng ating mga kahilingan. At tapos daw ang kapayapaang galing sa Diyos. Anong gagawin ng kapayapaang ito? Babantayan ang ating puso at kaisipan. Shall guard your hearts and your minds. So mayroon palang gwardiya. Anong gwardiya? Paulit-ulit ko sinasabi ito, di ba? Madalas niyo ako narinig nito. May gwardiya ang ating kaisipan, may gwardiya ang ating puso. Bakit kailangan ng gwardiya? Kasi may umaatake diyan Inaatake ang kaisipan natin, no? Mentally, inaatake ang ating puso, emotionally, mga kapatid, no? Ng mga troubling thoughts, negative thoughts, scary thoughts, mga kapatid. Ano po? Hanggang sa nakawin yung ating kagalakan, yung ating kapayapaan. And then, ang result, madi-discourage ka talaga. No? Shall keep your hearts and minds through Jesus Christ. Ito ang payo ni Pablo ngayon. Finally, brethren, whatsoever things are true, ano raw ang katotohanan? Whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, if there be any praise, think. Ito raw ang dapat na thought process natin. Itong mga in-enumerate ni Paul. Mga kapatid, yung honest, just, pure, lovely, good report, na may virtue, may praise, yun daw ang dapat na thought process natin. Think on these things. Kaya talagang ang battle nandito sa kaisipan Wala namang ibang battleground ang problema kung hindi nandito Kaya nga sabi ni Pablo sa Roma 12, pakinggan po ninyo mga kapatid, Romans chapter 12. No? Madalas nating nababasa, pero wala namang ibang remedyo mga kapatid. Kailangan maging matibay ang isip natin talaga. Fortify your mind. Have a strong mind. Have the mind of Christ. Mga kapatid,
palagi mong sabihin sa sarili mo, hindi ako pababayaan ng Diyos. Hindi ako iiwan ng Panginoon. No? Palagi akong sasamahan ng Panginoong Diyos. No, mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi ni Paul sa Roma 12, chapter 12, verse 2 ng Romans, be not conformed to this world, but be it transformed by the renewing of your mind. Wala namang iba lunas ang transformasyon. Walang lunas na yung ating sarili ay madadala from negative to positive unless we renew our mind. Kailangan yung thought process natin tama. Si Propeta Jeremiah at si Elijah, mali ang thought process nila di ba? Negative Hindi naman totoo yung iniisip nila, mga kapatid. Sabi ng Panginoon kay Elijah, hindi, may 7,000 pang di lumulod sa kay Baal, mga kapatid. Hallelujah. No, kaya yan po yun. Nauna na pala yung talata kaysa dito sa pang-apat. No, kailangan i-train natin ang ating mga lente, yung ating mga mata, na tignan ang mga bagay na positibo. Diba, nang magpadala si Joshua ng 12 espiya, pare-pares naman ang nakita nila Nakita rin nila Joshua at ni Caleb yung mga higante. Pati yung magagandang bagay sa lupang pangako. Pero nung mag-report yung 10, yung ni-report nila negative. Virus yun Di ba? Kaya yung buong kongregasyon nang sabihin ni Joshua at ni Caleb hindi, kaya natin. Gusto silang batuin hanggang mamatay Di ba? Nagalit nga ang Panginoong Diyos Sabi ng Panginoon, dahil sa ginawa ninyo, nagduda kayo, hindi kayo makakapasok. Tignan ninyo. Di ba? Yung mata na nakakita ng higante, ini-report sa congregation, di natin kaya Okay sana yung lupa maganda kaso may mga higante naku kawawa tayo pag pinasok natin yan. Samantalang si Joshua, si Caleb, mali. Ang sabi ni Joshua, ni Caleb, hindi, kakainin natin sila ng buhay. That's my own terminology. Diba? Pare-pareha sila na nakita, pero yung dalawa, positive ang report. Kasi mas tinitignan nila yung positive kaysa dun sa negative. At saka hindi nila nalimutan. Kung yung ang Egypt, tinalo natin lakas-lakas nun dahil sa Diyos Nakatawid nga tayo ng dagat na pula. Ngayon pa ba tayo pababayaan ng Panginoon? Di ba? Kaya nga minsan kailangan tignan natin yung mga punto ng buhay natin na nadala ka sa bingit sa balad ng alanganin pero itinawid ka ng Panginoon. Ilang beses na tayo tinatawid ng Diyos Ngayon pa ba tayo magdududa sa Panginoon? 'Di ba? Ilang beses na yung halos mauubusan ka na ng bala na itatawid ka ng Panginoon. 'Di ba? 'Di ba? Minsan nag-iisip ka na ano kaya yung pambayad ko sa paano na, 'di ba? Pag dumarating ka sa punto na yun ng buhay mo, nandiyan na yung provision ng Panginoon, mga kapatid. Kaso minsan tayo nauuna yung nervyos natin kaysa sa pananampalataya. Di ba? Kaya kailangan yung lente ng ating mga mata, mga kapatid, ay i-train natin na ang makita ng lente ng ating mga mata. Hindi yun nakakatakot. Kasi pag minagnify mo yung bagay na nakakatakot, talagang lalamunin ka niyan. Talagang yan ang lulunukin ka ng buhay niyan, mga kapatid. Tingnan natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto, Kapitulo 4, versikulo 8 hanggang 19, hanggang 18. Nakaka-encourage itong salita ni Pablo ito. Chapter 4, verse 8. 2 Corinthians, chapter 4, verse 8. We are troubled on every side. Hindi ikinaila ni Pablo, dumating sila sa ganon. Inusig sila. Maraming pagsubok. We are troubled on every side, yet not distressed. Kita mo? We are perplexed, but not in despair. Tingnan mo yung reaction dumarating, pero hindi kami pinanghinaan, di ba? Persecuted. Inusig kami, but we are not forsaken.
Cast down, oo, kami itinutumba, but we are not destroyed. Hindi bang napakaganda niyan, mga kapatid? Always bearing in our body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be manifest in our body. Hallelujah. For we which are alive are always delivered unto death for Jesus' sake, that the life also of Jesus might be made manifest in our mortal flesh. So then death worketh in us, but life in you. We having the same spirit of faith, according as it is written, I believe, and therefore have I spoken. We also believe, and therefore speak, knowing that he which raised up the Lord Jesus shall raise up us also by Jesus, and shall present us with you. For all things are for your sakes, that the abundant grace might through the thanksgiving of many redound to the glory of God. For which cause we faint not, di kami nangihina, sabi ni Paul. But through our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, itong mga dinaranas naming mga kabigatan ay may season lang yan. Work it for us far more exceeding and eternal weight of good. Ang tinitid na ni Pablo yung dulo Doon siya nakatingin, mga kapatid. Sa katapusan ng paglalakbay bilang mananampalataya. While we look not the things which are seen, hindi kami tumitingin sa bagay na nakikita, but the things which are not seen. Ngunit sa mga bagay na hindi nakikita. For the things which are seen are temporal, but the things which are seen are eternal. Kaya, ang mga mata ni Pablo are trained not to see what's in front of him, but beyond. Kaya kailangan train natin ang mga mata natin. Lord, ano ang purpose ng pagsubok na ito? Your eyes should see beyond the trials. Mga kapatid, matatapos din yan. Lahat ng bagyo, kahit gaano katagal yan, may katapusan yan, mga kapatid. Lahat ng paghihirap, may katapusan yan. Hindi yan forever, mga kapatid. No? Maaring magtagal, pero hindi yan forever, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Now, last but not the least, ito yung the last antidote. Get closer to God, or get close to God. Press close to God. Lalo kang maglulumapit sa Panginoon. Lalo kang magkukumapit sa Panginoon. Basahin natin sa Psalms 27. Mga kapatid, ito yung ating huling talata bago tayo magtapos. Sana po ay na-encourage kayo, mga kapatid ko. Amen. Na anuman po ang inyong mga hinaharap sa buhay. Amen. Ay Amen. tayo po ay madalas sa kalagayan na mapanatili ang init at apoy ng inyong pananampalataya at lubos ninyong maisip na hindi tayo pinababayaan ng ating Panginoon. So pakinggan po ninyo dito sa chapter 27, verse 1. Basahin natin, mga kapatid. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Kanino ako matatakot? Sabi ni David. Si David po ay isang magiting na mandirigma ng Panginoon. Sanay sa pakikipagdigma. Pag binasa ninyo yung kasaysayan ni Haring David, mga kapatid, he is a man of war. Subalit, hindi siya nagre-rely sa kanyang sariling lakas. Ang palagi niyang sinasabi, ang Diyos, ang aking ilaw at ang aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? At sino ang aking dapat katakutan? The Lord is my strength of my life. Siya ang lakas ko, ang sabi ni David. Of whom shall I be afraid? Kanino ako matatakot? When the wicked, even mine enemies and my foes come upon me to eat up my flesh, they stumbled and fell. Sila'y matitisod at sila'y mga wasak, ang sabi ni David. Though an host should encamp against me, kahit ako'y
ma-overwhelm, kahit ako'y lusubin ng marami, my heart shall not fear. Hindi ako matatakot. Talaga naman yung fear ang kalaban natin eh. Pagka nagkaroon ka na ng takot, ay pati yung pananampalataya mo, damay na yan. Ha? Though war should rise against me, in this will I be confident. One thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Napakagandang panalangin. Napakagandang desire. Isang hari na pwedeng ang sabihin mabuhay sa kanyang palasyo, pero hindi niya pinili na manatili sa kanyang palasyo, mas gugustuhin niyang may I dwell. Isa lang ang desire ko, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Oh my God. This is a man who lives in a palace and yet chose and desire to dwell in the house of the Lord forever. Wala nang pinakamasarap eh. To behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Yun ang kagalakan ni David, no? Ang communion niya sa Diyos, talagang yun yung pinakamasarap eh. No? Kaya walang ibang taong sinabi na ng Bibliang a man after God's own heart maliban kay David. Kasi talagang si David mapagpuri sa Diyos, ang desire niya, gusto niya lagi nasa piling ng Diyos, nasa templo na, kahit nahulog sa pangangalo niya si David, and yet, isipin ninyo, ang isang titulo ni Kristo, anak ni David. Mga kapatid, kakaiba itong tao na ito. For in the time of trouble, sabi ni David, He shall hide me in His pavilion. Kaya po, in the secret of His tabernacle shall He hide me. He shall set me up upon a rock. Kaya, alam nyo, ang pumipigil lang sa atin, yung pride natin. Pero mga kapatid, kailangan tayong sumuko sa Diyos. Panginoon, tulungan mo po ako. Aminin natin na kailangan natin ng tulong ng Diyos. Araw-araw, sabihin mo, Lord, tulungan mo po ako. Amen. Hindi ko po kaya, saklolo, Panginoon. Ikubli ninyo ako sa inyong tahanan, Panginoon. At silang mga umuusig sa akin, kayo na po ang bahala. Walang ibang tanggulan ang mga mananampalataya kung hindi ang Panginoon. And now shall mine head be lifted up above mine enemies round about me. Therefore will I offer in His tabernacle sacrifices of joy. I will sing, yea, I will sing praises unto the Lord. Yan ang panlaban ni David no? Aawit ako sa Panginoon. Hallelujah. Hear, O Lord, when I cry with my voice. Have mercy also upon me and answer me. When thou said, seek ye my face, my heart said unto thee, thy face, Lord, will I seek. Hide not thy face far from me. Put not thy servant away in anger. Thou hast been my help. Leave me not, neither forsake me, O God of my salvation. Diba? Yan ang panalangin ni David sa Diyos. When my father and my mother forsake me, kita mo, sabi ko sa inyo inabandon na yan then the Lord will take me up. Diba? Tayo po, di tayong iwanan ng mga kaibigan natin na inakala natin kaibigan natin. Pero hindi ka iiwan ng Panginoon, kapatid. Mananatiling tapat ang Diyos sa iyo. Teach me thy way, O Lord, and lead me in the plain path because of mine enemies. Deliver me not over into the will of mine enemies, for false witnesses are risen up against me, and such as breath out cruelty. He was falsely accused, di ba? I had fainted unless I had delivered to see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait on the Lord. Ito na, I will finish this Bible study with this verse. Wait on the Lord. Huwag kayong mainip. And be of good courage. And He shall strengthen thine heart. Palalakasin ng Diyos ang inyong mga puso. Wait, I say. Wait on the Lord. Amen. Kaya, di ba may kasabihan, sinasabi ng Bible, God will make all things beautiful in His time. And they that wait upon the Lord
shall renew their strength. And waiting doesn't mean inactivity or no activity at all. Hindi po. Waiting is believing that what you think is good, God can make it better. Dahil iba po ang Diyos pagka nag-solve ng mga problema natin. Kanina ang aking preaching is about wisdom. At sana mapakinggan ninyo. Mga kapatid, part 4 na nga kami. Lahat tayo kailangan nito. Every morning, maliban sa dinudulog natin sa Diyos ang ating mga panalangin, paulit-ulit niyong hingiin sa Kanya, Lord, bigyan mo ako ng wisdom. Kasi araw-araw po, nagdidesisyon tayo sa buhay. At kailangan natin ng wisdom from God to make wise decision. Kailangan po talaga na kumonsulta tayo sa Panginoon. Nang sa ganun po tayo patnubayan ng ating Panginoong Diyos. Kaya sino man sa inyo ngayon na nasa kalagayan ng discouragement at sino man na makapakikinig nito, sana po ang mga nabanggit ng mga pangangaral ay maging kalakasan sa inyo. Mayroon pong remedyo at mayroon pong lunas kung kayo man po at tayo man po ay daratnan. Wala hong exempted. Tayong lahat, lingkod ng Diyos, propeta ng Diyos. Dinatnan po lahat at humantong sa punto ng discouragement. Subalit, nandoon ang biyaya at grasya ng Panginoon. Sila ay naibalik. Na-realize nila na yung kanilang inisip at inakala hindi naman pala totoo. Kanya nawa, kung kayo man po ay makapakikinig ng mensahe na ito, nawa kayo ay maiakyat sa baitang ng kalakasan at punan ng Diyos ang anumang pagkukulang at nawa ay sustinahan kayo ng Panginoon. Gabayan tayo lahat ng Diyos na maharap natin ng ilan pang panahon ng ating paghihintay sa Diyos ng may katatagan at masaganang biyaya ng Panginoon, masustina tayo ng Diyos. Lahat po tayo dadaan sa mga suliranin, pagsubok, iba't ibang anggulo, iba't ibang anyo. Pero meron tayong kasangga. Ang kasangga natin, ang pinakamakapangyarihan sa lahat, ang ating dakilang Ama na lumikha ng langit at ng lupa. Amen. At kailanman ay hindi niya itatakwil ang sino mang sa kanya'y humihingi ng saklolo. Mga kapatid, wag po kayo mangingimi. Wag po kayong mangingimi. Wag po kayong magdududa na may Diyos na naghihintay na duminig ng ating mga hibik, ng ating dalangin, at ang bawat luhang pumapatak sa ating mga mata, alam lahat ng ating Panginoong Diyos. Mayaman ang Diyos sa habag, mahabagin ang ating Panginoon. Katukin natin ang puso ng ating Diyos, sumuko tayo sa Kanya, sambitin natin ang ating mga dalangin, at meron tayong Amang ipagmamalasakit tayong lahat. Nawa kayo po'y napagpala, at nawa'y naging pakinabang sa inyo ang ating pong Bible study sa gabing ito. Amen po. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin bago tayo magsara, mga kapatid. Ama, kami po ay papasalamat sa gabing ito. Dalangin ko po ang mga kapatid na dumalo sa gabing ito at maging ang makaririnig nito, Panginoon. Amen. Nawa ito po ay panggalingan ng kalakasan sa lahat ng mga nakadaranas ng discouragement, Panginoon, o panghihina. Tulungan po ninyo ang bawat isa, Panginoong Diyos. Sapagkat kaming lahat, mga ministro, mga mananampalataya, lahat po kami ay dumarating sa yugto ng aming buhay na nadi-discourage po kami. Dahil maging ang iyong mga propeta ay dumanas ng ganoon. Subalit meron pong lunas ang ganitong mga sitwasyon sa aming buhay. Nawa ang mensaheng ito, Lord, ay kinapulutan ng lakas, ng tibay ng loob,
ng kaisipan na mayroong Ama na aming Diyos na nagmamalasakit sa amin. At huwag kaming mangimi o magduda na ihatid sa kanyang altar ang aming mga kahilingan o iiyak sa kanya ang aming mga kabigatan. Sapagkat alam namin naman na ipinagmamalasakit mo kami. Sino man po ang mga kapatid namin makadirinig nito na ganyan ngayon ang kalagayan. Dalangin ko, Diyos, alalahanin mo sila. Lingunin mo silang lahat, Panginoon, na nasa ganitong kalagayan ngayon. Palakasin po ninyo kaming lahat, magawa naming makapagpatuloy. One day at a time, Lord, sabi nga ng awitin, one day at a time. Maihakbang namin ang aming mga paa, makapanagumpay po kami araw-araw sa buhay namin. Tulungan mo kami na ang mga kahinaan namin, mapagtagumpayan namin. Ang mga negatibong kaisipan na pinaiisip ng kaaway sa amin ay mapagtagumpayan namin. Ang maisip namin, ang Diyos naming hindi magpapabaya sa amin. Tulungan po ninyo kaming lahat, O Diyos, anumang punto ng buhay namin ang nangangailangan ng solusyon, ay sakluluhan po ninyo kaming lahat, Panginoon. Hindi namin ito kaya, O Diyos. Lahat kami ay limitado ang kakayanan. Kanya kami po'y sumasangguni at humihingi ng iyong saklolo, Panginoon, ng iyong tulong, ng iyong habag at ng iyong biyaya, Panginoon. Samahan po ninyo kami at nawa, O Diyos, pinakinabangan ng mga kapatid ang kanila pong narinig sa gabing ito. Ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng papurit kaluwalhatian sa tanging pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at dakilang tagapagligtas. Amen. 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 Magandang gabi po, mga kapatid. Salamat po sa inyong lahat. Salamat. Nawa ay na-bless po kayo. Salamat, Thank you, Pastor. Pastor. Alright. Thank you. Magandang gabi po. Magandang Thank gabi you. po sa inyo. Maraming salamat. Amen. Amen. Ay. Good night. Bye. Amen. Sir James, bye-bye. Bye. Tapit ba?